Mga kababayan, sabi po ni Amy Marcos, takang-taka daw siya sa mga nangyayari sa ngayon. Nagtataka daw siya kung bakit bigla daw na lumabas sa kulungan si Dilima, bigla daw na ipinatawag na ng nasomon daw si Duterte, tapos pinag-uusapan ng ICC, tapos pinag-uusapan yung balak na patong-patong na kaso kay Duterte, kay Digong, tapos yung balak daw na impeachment kay Sara. Nagtataka daw siya kung bakit. Uy, Amy, bakit? Ba't wala ka alam? Anong ginagawa mo? Ba't ka nagtataka? Imposible ba? Mga kababayan, ako magtatanong sa inyo, imposible ba? Imposible ba na magkaroon ng kaso or mayroong maglakas loob na kasuhan ang dating Pangulong Duterte? Di ba ang dami niya kasing ginagawang mga kabalbalan? Bakit siya pinadala ng summons ng Quezon City Trial Court? Di ba? Dahil idinimanda siya ni Franz Castro. Bakit siya dinimanda? Kasi nagbunga nga siya ng mga grave threat against doon sa tao. Ako sa totoo lang, hindi ko rin naman talaga type ang pagbubukha niya ni Castro eh. Ewan, parang he seems funny to me. At saka, sa totoo lang, tama din naman yung sinasabi ni Digong Duterte na itong sila Franz Castro, itong Makabayan Black, mga komunista. Di ba? Mga connected sa komunista, NPA, humalo sa mainstream, tumakbong sa politika. Totoo naman yan eh. Ako ngayon nagtataka kung bakit, kailan ba nag-umpisa yan, yung party list na yan? Na ginawa ng legal yung Communist Party of the Philippines. Kung ililegalize din lang naman ng Communist Party, bakit hahantingin pa natin yung mga komunista? Illegal naman pala. Di ba? Pero sa totoo lang, natawa lang kasi ako dito sa pinagsasabi ni Amy Marcos na nakapagtataka raw. Bigla daw sabay-sabay. Kasi naman, bakit hindi magsasabay-sabay? Sabay-sabay din naman yung mga kabalbalang pinagagawa nung yung tinuturing mo na BFF. Alam mo, ikaw, Amy Marcos, tingin ko sa'yo, hindi ka marunong pumili ng kaibigan. Yan ba ang kinakaibigan mo, yung mga Duterte? Na ganyan ang mga pagkatao? Dahil lang sa ipinalibing yung tatay mo, sa libingan ng mga bayani, kakanlungin mo na ang mga drug lord, mga kurap, maka-China. Yun ang pinakamabigat na dahilan dyan. Yung pagiging pro-China. Yung pagiging traitor sa sariling bayan. Hindi na ako magtataka, Amy Marcos, kasi ikaw ganun ka rin. Kaya kumbaga nga, birds of a feather. Di ba? Flying together. Magtataka ka kung bakit pinag-uusapan yung ICC. Di ba may kaso nga siya sa ICC? Di ba mayroon siyang mga nilabag na karapatang pangtao? Yung AJK? Yung Bloody Drug War, yung Davao Death Squad. Hindi mo alam yon? Kung hindi mo alam, tanga ka pala. Diba? Sana naman, bago ka pumili ng magiging kaibigan, ikilalanin mo ang kinakaibigan mo. Hindi tumitingin ka lang sa lakas ng political hatak.
Well, hindi naman ako nakapagtataka eh. Kasi, magkakasing balahibo nga pala kayo eh. Mga traidor kayo sa bayan. Ako alam niyo sa totoo lang, yung naikukwento ngayon ni Digong nyo, na nung sinabi daw niya na humanap kayo ng isa pang Marcos, ang minimin daw niya ay si Amy Marcos. Yung bang maging susunod na Pangulo, kailangan daw Marcos uli. Hindi naman daw niya ibig sabihin na si Bongbong Marcos, kundi si Amy. At ito naman si Amy, alam naman pala niya yon na ang gustong patakbuhin, gusto ni Digong na patakbuhin Pangulo, ay si Amy. At payag na rin siya na maging Vice President yung anak niyang si Sara. Kaso, sabi ni Amy, alam daw niya na gustong tumakbong Pangulo yung kapatid niya, si Bongbong. Kaya pinagbigyan niya. Anyway, mayroon pa namang susunod na eleksyon. So alam niya. At kumbaga kagaya ni Sara, nag-giveaway siya kay Bongbong Marcos. No, sa totoo lang, dapat din lang naman kung pagbabasehan blood relation. Kasi si Bongbong Marcos, totoong Marcos. Sultano, mayroon ka bang ibig sabihin? Wala. Di ba? O Marcos din naman si Amy, di ba? Amy Marcos yun. Mas may karapatan si Bongbong Marcos. Kasi, Marcos talaga yon. Tsaka lalaki. O, although matalino ka rin naman, Amy, pero alam mo, sa totoo lang, ikinatuwa ko na nag-giveaway ka. Kasi kung ikaw ang natuloy na naging Pangulo, ano yung sa palagay ninyo mga kababayan, sa lagay ng bansa natin ngayon, in relation to West Philippine Sea? Diba? Mauulit din lang yung kasi ang susundan ni Amy Marcos, yung yapak ni Digong nyo eh. Diba? Super vibes. BFF. Tapos ayan na nga. Diba nga? Pro-China si Amy. Tapos kung si Sara pa yung Vice President, isa ang kalampag, my goodness. Pasalamat na lang po tayo. Pasalamat ako na kahit tinatawag nilang weak leader, uto-uto daw, nagpapagamit, ayon na rin mismo kay ate niyang Amy Marcos, na ito si Bongbong Marcos talaga ay talagang weak at pinagsasamantalahan. Inuuto daw ng mga tao sa paligid. Inuuto ng asawa, ginagamit ng pinsan. Siya mismo ang nagbubulgar, kapamilya. Pero at least, salamat sa iyo, Amy, hindi mo ipinagpilitan yung sarili mo na tumakbo kang Pangulo noong 2022. Dahil sigurado rin naman mananalo ka. Ikaw sana yung Pangulo ngayon. O di wala sanang EDCA. Walang EDCA, walang American forces dito. Wala naman hindi siguro tayo binubomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Kasi hindi na tayo nagpapatrolya doon. Wala na tayong sinusuplayan, wala na tayong hinahatiran ng pagkain doon. Wala nang nagre-resupply doon sa Sierra Madre. Kasi for sure, ipinahatak na yan ni Amy. Naniwala kayo mga kababayan? Pro-China nga yan eh. Diba? Kinu-question nga niya yung pagkakaroon natin ng EDCA, yung paglabas-masok ng mga Amerikano dito. Sigurado. Ngayon, kaya daw tayo magulo, kaya tayo ginugulo ng
kaya tayo hinaharas ng mga incheck dyan sa karagatan, dahil ipinagpipilitan natin yung karapatan natin sa ating teritoryo. Kung si Amy Marcos nga naman ang naging Pangulo, either si Amy Marcos or si Inday, silang dalawa. Kung si Sara yung presidente, si Amy yung vice. Or kung si Amy yung presidente, si Sara yung vice. Sila po ang magpapatakbo. Duterte camp. Sige nga, imagine nyo nga kung anong nangyayari sana ngayon. Kung hindi si Marcos Bongbong ang naging Pangulo. Kung si Amy at si Sara ang nakapwesto ngayon, wala na. Wala na tayong pag-uusapan pa. Diyan sa West Philippine Sea. Ipamimigay na yan kay China. Kaya at least kahit papano, itong weak leader, itong mahinang nilalang na ito na si Bongbong Marcos, ay ipinag-iitan na siya ang tumakbong Pangulo. At nanalo nga. At ngayon, hinahawakan niya yung karapatan natin sa teritoryo natin. Nakikipaglaban siya sa China. Hindi kagaya nitong mga lintik na mga Duterte camp na ito, kasama na yan si Amy Marcos, na ang balak dyan ay gawing probinsya yung bansa natin. Gawing probinsya ng China. O mga kababayan, iboboto nyo pa ba yan si Amy, si Sara? Yung mga kabig ng mga Arroyo Duterte? Ang tanga naman natin yan. Ako si Amy Marcos, kahit na Marcos pa yan, or kahit na Marcos ang apelido na daladala niyan, kung dahil dyan sa natuklasan natin na siya pala ay kampon din ng China, ay hindi na. Hindi na ako buboto dyan. Kahit ano pang posisyon. Mga kababayan. Tandaan nyo yan mga kababayan ha. Si Amy Marcos kontra sa Marcos. Kasi hindi naman yata yan talaga Marcos. Hindi ko sinasabing hindi talaga kasi hindi ko naman nakita kung paano yan ginawa. Hindi ko man nakita eh. Pero yun ang kwento. Na hindi raw yan Marcos. Kaya nga siguro, Kaya dyan siya nakadikit sa Duterte, Kapal ng mukha. Gamit-gamit ang pangalang Marcos. Buti pa siguro magpalit na ng pangalan niyan. Duterte na lang ang magpalit ka ng apelido, Amy. Huwag na Marcos, gamitin mo. Amy Duterte na. Paampun ka kay digong mo. O kaya, pakasal kayong dalawa. Diba, parang kung makatingin sa'yo si digong mo para kang pinagnanasaan, tapos nakatalikod ka Diba? Noong inauguration ni, chismosa na rin ako. Naobserbahan ko kasi. Kayo, sige, balikan niyo yung video doon. Yung inauguration ni Inday Sara sa Davao. Diba? Bulungan silang dalawa sa stage. Pagkatapos lakad na papalayo si Amy. Tinititigan niya yung likod ni Amy, yung puwet. Kung wala lang siguro si Anilet, baka ligawan niyan si Amy Marcos Diba? Single naman si Amy. Unmarried naman sila ata pareho. Pakasal ka na kay Digong, Amy. Tapos Duterte na bitbitin mo na pangalan. Yung trigera ko, no? Kasi total diyan ka nakadikit Sinisiraan mo na yung mga kadugo mo
Sinisiraan mo yung kadugo mo, pero nakadikit ka dyan sa mga kriminal. Diyan sa mga kurap. Mamamatay tao, di ba? Yan ang gusto mo, Aimee? Wow! Galing mo pumili. Galing pumili. Ayaw nyo sa mga may dugong Kastila. Gusto sa may dugong Inchik eh. Ay, nako, Aimee Marcos. Kala ko matalino kang babae. Basta ako, maging Duterte man yan o Marcos man ang apelido niyan, ang pinakaayaw ko dyan kay Aimee Marcos, yung kanyang pagiging traidor sa bayan, sa pagiging pro-China. Yun lang po, mga kaibigan. Okay? Thank you for watching and intrigahan ulit tayo sa susunod. Type nyo.